Alam niyo ba kung saan nagmula ang mga pangalang Linggo, Lunes, Martes, at iba pang araw ng Sanlinggo? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ang alam ko po, yung Sunday sa sun. And then, Monday sa moon. Pero yung iba po, hindi ko na po alam eh. Ang alam ko po, gods and goddesses yan eh. Hindi ko lang ako familiar kung anong mga gods and goddesses yan. Mga planet po. Saan nga ba natin nakuha ang mga pangalan ng araw ng Sanlinggo? Araw-araw binabanggit natin ang Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang Sabado. Bakit nga ba hindi binigyan ng Diyos na manlalalang ng pangalan ang 7 araw ng paglalang? Ayon sa Biblia, binigyan lang niya ng pangalang unang araw, ikalawang araw, hanggang ika-6 at ika-7 araw. At ang ika-7 araw lamang ang binigyan niya ng pangalan na ito'y tinawag niyang Sabat. Ako po si Doc Rome ng Adventist World Radio 89.1 FM. Magandang umaga po. Samahan po ninyo ako dito sa Simula. Ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo? Welcome sa ating programang Simula dito sa AWR 89.1 FM. Kayo po ay aming malugod na tinatanggap at tayo muli ay magkakasama-sama sa loob na isang oras dito sa programang Simula. At ngayon po ay ating tatalakayin, idudugtong natin pinag-usapan noong nakaraang araw ang tungkol sa paglalang. Pero ngayon ay pag-uusapan natin saan ba natin nakuha ang mga pangalan ng 7 araw ng Sanlinggo. Samantalang banal na kasulatan ay hindi nagbabanggit ng pangalang Linggo, Lunes, Martes. Ayan po ang ating tutunghayan. Kaya ngayon po ay nais ko kayong batiin at nais kong hilingin sa inyo na ibahagi po ninyo ang ating programa sa inyong mga kaibigan. Pakishare po. At ngayon ay nais kong batiin, bigyan ng pagkakataon din na batiin ang ating mga
kaibigan at mga taga-subaybay natin. At alam ko marami na rin muling naghihintay. At ito po ay nais kong bigyan ng pagbati ang mga sumusunod. Unang-una, greetings to Novaliches Central SDA Church. Sila po ay nag-celebrate magsa-celebrate ngayong October 25 ng kanilang 67th church anniversary. Ayan po, at sana ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at bigyan pa kayo ng maraming taon para i-celebrate ang kabutihan ng ating Panginoon. At yan po ay sa pangunguna ni Elder June Rada, at ang kanilang district pastor ay si Sherwin Villarica at Faith Bayona, ang assistant pastor. So, congratulations and celebrate God's goodness po sa inyo sa October 25. At gayon din ang ating mga kaibigan, mga kababayan sa US, sa Illinois, especially International Church of SDA in Evanston, Illinois. Elders Rudy Clamojoy and Pepito Fuentes. Also, from Naperville Remnant Philam Church sa pangunguna ni Elder Meg Garcia, and regards to your family, Brother Garcia. Gayon po ay nais ko rin batiin at alam ko nakasumbaybay ang aking mga kasamahan dito sa Silang Cavite, ang Puting Kahoy Senior Citizens Association. Welcome po sa Simula. Kaya po, wag po kayo aalis. Diyan lang po kayo at magbabalik ang ating programa, Simula. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, I'm Doc Rome of AWR 89.1 FM. Samahan po ninyo ako dito sa Simula. Alam niyo ba kung kailan nagsimula at saan kinuha ang mga pangalang Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes at iba pa? Lagi natin yan binabanggit kapag tayo'y lalo na nakipag-appointment, sinasabi natin specific na araw. Pero alam nyo ba, hindi binanggit sa Biblia ang talagang mga pangalang yan. Saan nga ba yan nagsimula? Ayon po sa kasaysayan, ayan po ay nagmula 4,000 years ago sa mga taga-Babylonia. At alam nyo ba, sila ay kilala bilang mga mahuhusay, sa pag-aaral ng mga bagay-bagay sa kalangitan. Pinag-aaralan nila mga buwan, ang araw, ang mga bituin, mga planeta. At alam din rin ba na nung panahon na yon, ayan ay tinatawag na mga ancient pagan gods and goddesses nila. Ayan po ang ibig sabihin ay sinasamba nila ang mga planeta. At para sa kanila, ang mga bituin, planeta, lalo na ang araw, ay mga Diyos nila. At alam nyo na kumagkamisan kasi napapansin nila na kapag wala, halimbawa na yung araw, pagka nawala ang araw, ano nangyayari sa salibutan? Dumidilim. At iniisip nila, nako, baka nagagalit ang Diyos nila sa kanila. Kaya nauso yung mga sun worshiping, na ibig sabihin, pinaka-Diyos nila kapag hindi nila nakita at dumilim, ay iniisip nila baka nagagalit ang Diyos nila. At gayon din kapag may, halimbawa may bagyo, o may storm, ang tingin nila ron, naku, nagagalit ang Diyos natin sa atin. Kaya nakita nila na
napaka-powerful na mga heavenly bodies. Kaya na, doon nagsimula ang mga sun worshiping at saka lahat ng mga ah, bagay-bagay na nakita nila sa gabi ay Diyos-Diyosan nila. Ayan ang kanilang Diyos, ang kanilang deity, ang tawag nila dyan. Lahat yan ay kanilang mga diwata. O, kaya dyan po nagsimula at binigyan nila ng pangalan para to honor the days of the week. Pinangalanan nila yan galing sa mga heavenly bodies. Okay. Ngayon, handaan nyo na yung mga papel at lapis para baka ito ay isang magandang pag-aaral para sa atin. Ito ay isang magandang impormasyon. Kasi sa matagal na panahon, ngayon nyo lang mapapakinggan marahil no kung paano nagkaroon ng pangalang Linggo, Lunes hanggang Sabado. Ang una, okay, sisimulan natin. Handa na ba kayo? Ang unang araw ay inalay nila yan sa araw. At binanggit ko nga kanina, ng araw para sa kanila ay napaka-powerful talaga. Dahil kapag sumisikat ang araw, pag lumalabas ang araw, nabubuhay ang buong paligid nila, ang buong sanlibutan. Nagiging maaliwalas, maganda, masaya. Pati yung mga halaman, pati yung mga bulaklak, no? Lahat ay maganda ang at tumutubo at lahat ay masigla, di ba? Kaya ang ginawa nila, alam natin na ang pinaka-powerful, sabi nila, ay ang araw. Kaya yan ang tinatawag lang sun god. Naalala ko yung mga Egyptians, may sinatawag silang sun god Ra. No? At alam nyo ba kung minsan meron pa silang may mga offering pa silang binibigay. Pati yung mga sanggol na mga anak nila. Pagka alam nila na parang nagagalit ang sun god, ino-offer nila, kaya doon nauso yung mga children offering, no, yung mga dahilan sa paniniwala nila na yan nga ay Diyos. Kaya ayan ang tinatawag na sun god. Kaya ang ginawa nila, ang unang araw, sabi nila, ibigay natin o bilang pagkilala sa ating pinakamakapangyarihang Diyos, sabi ganon, ay tawagin natin tong Sun Day. Okay? Sun's Day ang tawag nila noon. Ngayon ay Sunday na. Sa ating salita, ang araw ay tinawag natin tong ang Sunday, tinawag natin Linggo dahil kinuha natin yan sa Spanish word na Domingo. Okay? Kaya tinawag nating Linggo. Okay, that's day 1. Ayun po yung first day. Kaya Sun's Day, ngayon ay Sunday. Ang ikalawang araw, okay, napakahalaga to. Pag wala ang araw, that means paggabi, ano ang nakikita nila? Nakikita nila ang buwan, ang moon. Ayan. Kasi pagka umaalis na yung araw, sa tingin nila nagpapahinga, alam nila na may pumapalit sa kanilang Diyos. At ito nga ang tinatawag nilang moon. Kaya yun ang tinawag nilang Moon's Day. Okay? Kaya naging Monday ang ginagawa nila. Okay. Ang ikatlong araw, anong araw yan? Ay Martes. Okay. Bakit pala, bago tayo pumunta sa Martes, Lunes, bakit tinawag naman na Lunes sa Pilipino? Kasi, ayan ay batay ang ating pananalita, Spanish word no ng buwan ay Luna. Okay? Kaya tinagalog natin na Lunes. Pero sa English, Moon's Day, ngayon ay Monday, modern. At ang mga sumunod na araw, mula sa 3 hanggang 7, ayan naman ay batay sa mga planeta na nakikita nila paggabi. Okay. Okay, nakita nila planeta paggabi. Ang ibig sabihin ay yun yung mga planeta na nakikita through the naked eye, no? At ayun ay kahit wala kang telescope makikita mo. At ang third day,
ay ito ay pinangalanan nila o kinuha nilang pangalan para i-honor ang planetang Mars. Okay, Mars, no? Ayan ay sa Roman god Ares, okay, the Diyos ng digmaan yan, God of War, yan si Ares. Pero yan si Ares ay tinawag na Norse god. May Norse god kasi sila tinatawag na mga sinauna at saka ancient god, at ang tawag sa kanya ay God Tiw. Okay? Tiw. Kaya yun ay Tuesday. Inalay nila yung araw na Tuesday sa kay Tiw, kay God Tiw. Tinawag nilang modern na ngayon na Tuesday sa Ingles. Okay. Ang sumunod na araw ay Wednesday o Merkules o Mercury dahil sa planetang Mercury, Miyerkules. Okay? At ayan ang tinatawag natin the morning and evening star. Alam niyo yung planet Mercury, ayan na makikita niyong star bago pagkalubog ng araw, makikita niyo yan sa sa horizon. Hanggang umaga, makikita bago sumikat na andun pa rin yung planetang Mercury. Napakalinaw. Kaya tinawag nila yung pang-apat na araw na Mercury, kaya sa Tagalog Merkules, Mercury. Pero ang sa Norse god ay yan ay tawag na Woden. God Woden. Kaya tawag nila Woden's Day. Okay? Nasulat niyo ba yan? Woden's Day. Ngayon ay sa Ingles sinawag natin Wednesday. Ang ikalimang araw na, okay? Nililista niyo ba? Ikalimang araw ay inalay nila, no, sa pinakamalaking planeta, no? Anong planeta 'yon? Ayon ang planetang Jupiter. Kaya Jupiter, Huwebes yan. And si Jupiter ay largest planet, at ayan din ang sa solar system, at ayan din ang Roman god, no? Ibig sabihin, ayan ang pinakamataas na Diyos sa Roman mythology. Alam niyo yung mythology, ayan po yung pag-aaral ng mga kwento na pangkalawakan, mga bituin, mga planeta. Kaya para sa kanila kasi yung mga planeta na yan, mga personalities yan, para mga tao yan, may kanya-kanya istorya. Kaya yung Jupiter na yan, na Roman god, ayan ang equivalent naman sa Greek god na si Zeus. Okay, si Zeus. Kaya pagpunta mo sa Athens, Greece, nandun si Zeus. Okay? At ayan ay the god of thunder. At sa Norse god, sa Norse language, ay ayan ang tinatawag na Thor, God Thor. Narinig niyo ba si Mighty Thor? O, ayan po yan. Actually yan si Jupiter yan at saka si Zeus yan. Pero sa Norse god po, Thor. Doon kinuha yung English name ng araw na yan, Thor's Day. Okay? Naging Thursday na. Diba? Napaka gandang kwento na yan. At ang sumunod, anong araw na? Biyernes na. O, ano sa palagay nyo? Anong planeta ang kinakatawanan ng Biyernes? Actually, ayan ay batay sa planetang Venus. Okay? Who is Venus? The goddess of love and beauty. Diba? Sa Roman goddess yan. Maganda. Beauty. Pero siya ay tinatawag na Aphrodite o Aphrodite sa Greek god. Okay? Pero, sa Norse language, kaya sa English, no, binasin nila sa Norse language, ayan ay, pangalan niya ay Frigga. Okay? Frigga. Okay? Frigga's Day. Okay? Pero ginamit lang natin sa English ay yung first three letters na Friday. Okay? Ayan po. So tayo ngayon ay ang ikapitong araw, itong pinaka-interesting, pinangalanan nilang Sabado sa atin, ayan ay base sa pinakamagandang planeta
sa solar system. At ano yun? Hulaan nyo. Ayun yung ring planet na Saturn. Okay? Saturn. Napakaganda ng planeta yan dahil napakaraming may ring siya. Actually ba yung mga ring ng Saturn, actually ano raw yan mga moons yan ng Saturn na once na nag-explode pero nag-revolve siya, umikot permanently around the planet dahil hinihila siya sila ng planet ng gravity ng Saturn. Kaya para naging ring, no? Pero mga moons daw 'yan. At marami ring moons ang Saturn. Kaya ang ikapitong araw ay Saturn's Day. At ngayon ay sa Ingles ay tinawag na Saturday. So, nakita natin yung origin ng 5 pangalan ng 7 pangalan ng araw ng Sanlinggo. Okay? The first Sunday, Sun God, Sun's Day. Monday is Moon's Day. And then God Tuesday. Tapos si Wednesday. O yan mga gods and goddesses nila ha. Thursday, Frigga's Day, at saka Saturn's Day. Kaya po yan po. Pero ano po ang mapapansin nyo? Ayan po ay mga pangalan na inassign lamang ng mga tao. Dahil yung mga paniniwala, pagan, as pagan belief nila na ang mga pangalang yan ay gusto nilang maging permanente para hindi nila malimutan. Kaya ginawa nilang pangalan yang 7 na yan na mahalagang heavenly bodies sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero tandaan natin, ang banal na kasulatan ay hindi ang Panginoon, hindi nilagyan ng Panginoon ng pangalan. Bakit kaya? Okay, kasi ganito yan. Maaring may sagot kayo diyan sa akin tanong, bakit hindi sinabi ng Panginoon at nagkaumaga at naggabi at nagkaumaga ay linggo? Hindi, unang araw. Dahil ang numero, okay, kahit bali-baliktarin mo yan, sunod-sunod dapat yan, no? Yung numero na yan. Mag-start sa 1, 2, 3. Ayaw ng Panginoon na malito ng tao. O, ganyan ang kaisipan ng Panginoon, ganyan katalino, no? Ayaw ng Panginoon na, kasi kung minsan, lalagyan mo ng pangalan, minsan babaguhin lang ng mga tao, malilito ka na. O, kaya, ang sabi ng Panginoon, 1, okay, day 1, o kaya unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, ika-4, ika-5, ika-6, at ika-7. O, pag sinabi ng 6 na araw magtrabaho ka, ika-7 ay kinakailangang magpahinga ka. Ganun lang kasimple ang ginawa ng Panginoon. Pero, ano ngayon? Nung nilagyan nila ng pangalan, nalito-lito na ngayon ang mga tao. Minsan, kasi nga, pwedeng palitan ng mga tao na, sige, gawin na naman natin yung dating linggo, gawin naman nating Lunes, o gawin na ng Sabado naman. Yung Sabado naman, gawin nating unang araw. Malilito. Pero, tandaan natin, malinaw ang banal na kasulatan, hindi nagkakamali. Kaya, ganun ang kaisipan ng ating Panginoon, na ayaw ng Panginoon na tayo ay malito o magkamali. Napakasimple lang yan. All we have to do is believe in the Word of God, at ayan ang banal na kasulatan. So, sana po ay may natutunan kayo ngayon sa ating senior wisdom natin yan, karunungan yan, galing sa banal na kasulatan na walang iba kundi yan ay salita ng ating Panginoon. Huwag po kayo alis, magbabalik po ang simula. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha,
sigla, anong saya. I'm Doc Rome of AWR 89.1 FM. Samahan po ninyo ako dito sa Simula. Ang araw mo'y sumikat na. Nagbabalik po ang Simula. Ako po si Doc Rome ng AWR 89.1 FM. At nayo yung pag-uusapan natin para sa ating usapang senior, ang tungkol sa senior health para po sa ating kalusugan. Natatandaan nyo yung ating huling episode ay nagbasa tayo na isang liham. Kung hindi nyo natunghayan yon, siguro maganda pag-usapan natin. Basahin ko na lang ulit at nais ko pong basahin para masundan natin, no? Kasi doon sa letter niya, binanggit niya ron yung sikreto ng ano raw ba ang sikreto? May tanong siya ron na ng long life, no? Ay yung sinasabing living a long and happy life. Ngayon po ay pag-usapan natin. Napakahalaga ito sa ating mga senior citizen. Tandaan natin na katulad na aking binanggit noong nakaraan, wag po tayong mag-iisip na kapag tayo ay senior na, tayo po ay nasa finish line na, nandun na yung ending ng buhay natin. Wag po, dahil mayaman ang biyaya ng Panginoon. Hindi po tayo nilikha para mahirapan o para anong tawag yan, hindi maging miserable sa buhay, para maging magkaroon tayo ng maraming suliranin. Ayan po ay kasama na dyan yung ating pagsunod, no, sa panuntunan ng ating Panginoon, ng ating malalalang tungkol sa ating kalusugan. Tayo po, ang ating kalusugan po ay talagang pinagkatiwala rin sa atin ng Panginoon yan. Kaya kung ano ang ating mga kalagayan ngayon sa kalusugan, ayan po ay may bahagi tayong ginawa dyan. Kaya ngayon po ay hindi pa huli ang lahat. Wala pong sinasabi na matanda na ako, hindi na talaga namang masakitin na dapat. Hindi po ang sakit po, hindi po sinasabi na bahagi ng pagtanda. Ibig ba sabihin puro lang matatanda nakakasakit? Hindi po. Meron ding mas bata na nakakasakit. Pero ayun po ay choice natin yun. At ayun ay binigyan tayo ng guidelines sa ating Panginoon na dapat nating sundin, no? Unang-una yung mga tamang nutrisyon, pagkain. Kasi doon sa simula, nung nakaraang episode natin, binanggit ko rito na nung ika-6 na araw, binilin din ng Panginoon, no? Masdan ninyo, ginawa ko ang mga punong kahoy. At ayan ang mga halaman na may mga buto na tumutubo at mga prutas, no, nagkakabunga, mababunga ang kahoy. Ayan po ang inyong magiging pagkain, sabi natin Panginoon. At hanggang sa ngayon, kaya kung maliliit tayo, sinasabi ng mga magulang natin, kumain ka ng gulay para lumakas sa iyong katawan. Hanggang ngayon po, totoo yun. Hindi po yun, hindi yun noon pa. Actually, hindi yun noon lang. Actually, hanggang ngayon, totoo po yun. Kaya ngayon, babanggitin natin ang siguro mga ilang payo lang, guidelines, no? Para tayo magkaroon ng sabi rin, tips for living a long and happy life. Ang pinag-uusapan po natin, mga kasenyor, hindi po yung pahabaan ng buhay, no? Kasi may mga mahabang buhay o buhay na mahaba pero hindi naman sila naging masaya dahil napakarami nilang karamdaman, no? At hindi ko naman sinasabi na pag may karamdaman wala ka ng pag-asa. Ang ibig lang sabihin ay magkakaroon pa rin tayo ng panibagong simula. Hindi po huli, no? Wala pong huli, laging may simula. Pwede tayo magsimula anytime. Kasi po ang ibig sabihin ng simula ay ngayon, no? Pagka sinabing magsimula, ngayon 'yan. At pabayaan niyo yung mga nakaraan. May habang nabubuhay tayo ay meron tayong pag-asang
ah, lumusog, mabuhay ng mapayapa, masagana, at higit sa lahat, merong kasiyahan, masaya tayo. Kaya po, meron tayong babanggitin dito, siguro mga 7 na mahalagang bagay na makakapag-contribute, no, ng ating mabuting buhay at kalusugan para sa ating kalusugan. Sabi rito, number 1, ini kailangan, no, number 1, ay insist on good nutrition. Ibig sabihin, tamang pagkain. Alam po ninyo na ang tamang pagkain. Siguro naman hindi na natin kailangang isa-isahin pa. Alam natin ang mga pagkain malulusog. Anong mga pagkain malulusog? Yung mga natural, no? Ibig sabihin, yung mga halaman, mga gulay, mga prutas, mga bungang kahoy. Wala pong, may mga buto at may mga green, yung kumpleto, diba? Na sinasabi ay nagiging pagkain natin, no? Kaya sabi nga make our food our medicine, no? Hindi tayo aasa lamang sa mga gamot, no, na reseta or nabibili. Samantalang yung mga karamihan nga ng gamot na nire-reseta rin sa atin, may mga gusto nilang may mga organic din, galing din po yun sa halaman, sa mga prutas at sa mga gulay. Kaya sabi sa atin dito, you can't do any better than a whole foods, plant-based diet. Okay, plant-based diet. Modern science is proving daily that the Creator God knew exactly what He was doing. Kaya doon pa lang sa pasimula, kaya paboritong-paborito natin salitang simula na yan, dahil doon pa lang sa simula, binigay na ng Panginoon at tinuro na niya kung anong dapat nating kakainin. Okay? Ayun ang tamang nutrisyon. Kasi ngayon, pag sinabi mong gusto mong lumusog, sige, magpakalusog ka. O sige, mag-exercise ako at matutulog na ako. Okay, tama rin yun, no? Pero ang mahalaga rin po kasi ay yung kinakain natin, yung pinapasok natin sa ating katawan, kung ano ang pinakakain natin sa ating sistema, sa ating internal organs, sa ating pangangatawan. Ayun po ang mahalaga. Kailangan din po natin ng mga exercise, pero mas mahalaga po yung pinapasok natin, yung kinakain natin. Dapat po ay malulusog at nakakabuti para sa ating pangangatawan. Kaya number 1 po, alagaan natin ang ating pagkain. Ano po ba ang, lalo na sa mga senior, merong mga sinasabi na don't overdo raw yung pagkain. Huwag tayo mag-over, indulgence sa pagkain, no? Yung tamang amount pwede na natin. Huwag tayong sumobrang busog at huwag din tayong kukulangin, no? Ang pinakamaganda raw palang pag kumakain tayo yung hindi tayo busog na busog. Yung tamang-tama lang. Kasi kumagkami sa pag-heavy ang ating nilagay sa tiyan natin ang pakiramdam din natin mabigat, di ba? Kaya yung tama lang, kaya dapat talagang temperance, mahalaga po yun, yung pagpipigil. Planuhin mo yung iyong yung kakanin, okay? At sumunod, sabi rito, move. Di ba? Simple lang yung gumalaw. Galaw-galaw lang po. Walk, jog, bend, stretch, bicycle, hike, and climb stairs. Ayun ang mga pwede natin gawin. You know, the old saying, use it or lose it. At dahil kapag hindi natin yung ginagawa, mag-atrophy po, maninigas at saka magiging permanente. Dahil yung sirkulasyon, hindi na maayos sa sirkulasyon ng ating mga pangangatawan dahil hindi tayo kumikilos. Kaya kailangan po natin yan, no, na sabi rito, your body lives and dies by
this motto. Mabubuhay ang katawan natin o mamamatay kung nasa atin yon. Kung mag-exercise tayo, mabubuhay yon. Dahil yung circulation natin, talaga mabubuhay ang kalamnan natin. Okay, move. Ang sumunod ay rest. Okay, mahalaga po ang rest. Okay, ang kapapahinga. Enjoying, okay, for example, a Sabbath break. Okay, ayun po yung sa Sanlinggo. Kaya napansin natin din sa creation pa lang, no? Ang Panginoon talaga, after 6 days, talagang nagpahinga. Hindi naman natin masasabi ang Panginoon na napagod noon dahil nagano lang siya, sinabi lang niya. Pero pinakita niya ang kahalagahan ng kapahingahan. Ano po ang gagawin natin pag nagpapahinga? Ang ating, bukod sa ating pangangatawan, ang ating pong pag-iisip at ang ating kaluluwa, yung spiritual na buhay natin nakakapag contemplate tayo, pag tayo nag-worship, pag tayo nag-sumasamba, naiisip natin hindi natin naiisip yung kapaligiran natin o yung ating katawan, kundi nag-iisip tayo para sa ating spiritual na buhay. Kasi ang spiritual na buhay, napakahalaga yung foundation ng buhay po. Kapag spiritually very strong tayo at spiritually tayo yung peaceful, ay nako, ano ibig sabihin yan? Nakakapag-rest tayo dahil nakakapanalangin tayo. Pag tayo'y nagsumasamba, hindi po ba? Pag tayo pumupuri sa Panginoon, umaawit din tayo at ang iniisip natin lahat yung kanyang kadakilaan dahil siyang may-ari ng lahat. Dapat pinapasalamatan natin yan. Kaya pag tayo'y nagbi-break, may rest tayo, lalo na sa loob ng after a week's work, ay napakahalaga po yung nagre-recharge tayo spiritually, no? At tayo po ay sasama rin ang ating physical na pangangatawan. At napakaganda rin yan pagka tayo spiritually stable, ang ating relasyon sa kapwa, 'di ba? Pagka tayo'y walang nasa bahay lang tayo, nagpapahinga, hindi tayo nagtatrabaho, nakakasama natin ating mga mahal sa buhay, mga anak natin, ang mga mahal natin sa buhay, may time tayo sa kanila, no? At gayon din, may time din tayo sa Panginoon, may time din tayo sa ating pamilya. Ayan na po ang ngayon, kasi kung minsan, hindi na tayo nagre-rest eh. Minsan kung naalala ko yung interview ni Brother Cesar Montano, sabi niya, naku, sa showbiz talaga, kung may 9 na araw o 10 araw, talagang magtatrabaho kasi sayang ang pera, ang kikitain mo pagkahabang marami kang shooting project sa movie. Kaya hindi po yun, dahil kaya tayo pinagpapahinga, okay? Dahil kailangan ng ating rest, ang ating physically, no, ating pangatawan, at pati yung mga paligid din natin nakakapahinga. Ano ibig sabihin nun? Yung mga hayop natin na inaalagaan o kaya kung meron tayong pang-araro, nakakapahinga din siya dahil hindi tayo nagtrabaho. Tapos yung ating sistema, kailangan din pala, kaya napakahalaga din yung nagfa-fast, no? Na ibig sabihin pag nagfa-fast, tumitigil na wala muna tayong masyadong kinakain. Ano po yun? Nakaka-rest din, no? Pati yung ating lahat, cellular natin. Okay. Anyway, marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. Pero rest, mahalaga. Ang sumunod, don't overdo. Ano sabi rito? Lalo na mga senior, wag na ho tayong alam nyo, tayo yung mga retirees na at saka dapat nagre-relax na tayo. Kaya nga tayo nagre-relax. Pero may napag-aralan, may nabasa ako na napaka mali raw yung ating konsepto na retirement. Sabi gano'n, ay, after these years, makakapahinga na ako. Actually, ano nangyayari? Pagka-retire mo, sa halip na nakapahinga ka, ang dami mong nararamdamang sakit kasi nag-overdo ka before ka nag-retire, na mo yung katawan mo. Pinaghahandaan mo pala yung yung paano mo gagamutin yung magiging sakit mo. Hindi pala. Kaya dapat po habang maaga, no? Kaya maraming nakikinig, hindi rin naman mga senior na
habang maaga po ay alagaan natin ang ating mga pangangatawan. Huwag natin aabusuhin kasi tayo may mga consequences po pagka inabuso natin ngayon, darating ang panahon na pagbabayaran din ng ating katawan sa sobrang natin inabuso, din natin na tuunan ng pansin ng ating pansariling physical, no? Nagiging ano tuloy tayo, nagiging overwork, saka na overstress na tayo lahat, okay? At ayan po ay talagang sanhiya ng maraming karamdaman. Ngayon po tayo ngayon sa ating age ngayon, sabi rito ay relax lang tayo, wag tayong matanda na, marami pa nga tayo minsang ginagawa o kaya yung ibang kilala ko, mga kaibigan ko na mga retirees nagtatrabaho pa, no? Nagtatrabaho pa. Gusto pa rin kumita ng kumita. Retired na, ha? Pagka ganun daw po ay dapat mag-ano na tayo, magdahan-dahan na. Kasi sasama rin po kasi ang ating katawan din po ay ano to tinatawag nag-change, no? Dahil bumabagal na, nagiging ano na, vulnerable na sa maraming karamdaman. Kaya pagka ano raw, pag napagod, tigil lang, pahinga, at kumain na maayos, magpahinga, pahinga. Wag ho natin susobrahan. Sabi rito, more is not always better. Sabi, especially when it comes to food and exercise. Okay. Oh, ayan daw, don't overdo ang pagkain, don't overdo your work, don't overdo things na ating ginagawa. Kaya kailangan diyan, sabi, daily and moderate should describe your every health routine. Okay. Hinay-hinay lang po. Huwag ho masyadong pipilitin, no? Dahil yung ating pangangatawan ay nag-a-adjust pa rin dahil sa ating katandaan na nga. And then, keep antioxidants up. Ano yung antioxidants? Yun po yung they fight cancer. Don't neglect these important nutritional elements that are found in abundance in fruits. Kaya yung mga antioxidants na mga pagkain, ayan po yung mga pangontra natin sa mga sakit. Okay? Ayan po yung mga fibers, ayan po yung mga vitamin C, mga protein, lahat po yan. Panglaban natin yan sa inflammation, para sa mga, kasi ang mga sakit kasi nagsisimula sa mga ano yan sa mga pamamaga ng mga parte ng internal organs natin. Kaya dapat po ay wag natin lalagyan ng pagkain na mahihirapan pa ang ating mga lalo na yung mga panunaw, yung ating mga paano maapektuhan pa yung ating pag-ihi, yung ating lahat po. Kaya antioxidants mahalaga. Ayan po yung mga pagkain. Anyway, later on we will talk about antioxidants. At ang mahalaga ay wag po natin pababayaan ating social life. So you have to socialize. Ibig sabihin, being part of faith community, parang dapat talaga meron tayong bahagi tayo ng komunidad, family, structure, at gayon din sa civic clubs can help extend your life. Okay, sabi rito, just be sure you to surround yourself with positive, not negative influences. Kaya naalala ko yung binasa ko lately rin marami rin palang mga tao, hindi pala lahat ng tao na nakakasalamuhan natin, nakakatulong sa atin minsan emotionally. May mga tao pala na nakaka-drain, para bang ina-absorb yung energy mo. Lagi kang binibigyan ng, ng stress. Kaya piliin din daw po natin mga taong yun. O kapag may mga taong ganon, medyo iwas-iwasan na natin para hindi naman tayo maapektuhan. Kasi minsan na ano tayo, may mga tao na like for example na hindi marunong magpasalamat, no? Minsan minsan kahit na anong buti na gawin mo sa kanya minsan parang hindi pa siya nagpapasalamat, parang minsan masama
parang sumasama ka pa at parang hindi ka pa pinasasalamatan. Anyway, ah, maging ano tayo, sensitive tayo at maging conscious lang tayo sa ating sarili. Pakinggan nyo yung sarili nyo. Pakinggan nyo rin yung katawan nyo. Yun ang sinasabi, obserbahan nyo. Kasi kayo rin ang makaka-detect kung meron kayong nararamdaman na hindi na dapat at ano ang dapat nyong gawin para hindi kayo magkasakit. Ayun po. Kaya konting mga ano, huwag niyo rin kakalimutan na magpatingin na regularly sa inyong mga doktor. Ayan po. At dito pa rin ay merong sinabi rito, uh, worship. Aba, ito. Those who live long, happy lives allow their spiritual beliefs to bring order and rituals into their lives. Kaya matuto po tayong magpasalamat sa Diyos. Kasi napakaganda yung kapag araw bago tayo matulog, humihingi tayo ng tawad at paggising natin sa umaga, pinasasalamatan natin ang Diyos sa panibagong ah, araw, panibagong sigla, panibagong pag-asa na binibigay sa atin. Ayun po ay yung pagpuri sa Panginoon yung kaya dapat nating pasalamatan. At alam din natin na kapag tayo ay merong spiritual na relasyon sa ating Panginoon, pati rin yung ating mga ah, kapwa ay maganda rin ang ating relasyon. Dahil nakakapagpatawad tayo, alam natin kahit may mga pagkukulang sila, ah, ah, hindi natin kinikimkim ang galit sa kanila, nagpapatawad tayo. Dahil kumbaga sa kapag spiritually, malapit tayo sa may relasyon tayo sa ating Panginoon, napakaganda po. Lahat ng anuman ang dumating sa buhay natin, anumang pagsubok, anong hirap, ayun po, nagiging magaan sapagkat meron tayong pag-asa at alam natin na merong Diyos sa atin na tumutulong at nagbibigay ng biyaya. So ayan po yung ating ilang mga payo at tuloy-tuloy po magkukwentuhan pa tayo ng marami. At maya-maya bago tayo matapos meron akong nais na idagdag din na bilang senior wisdom, pamadagdagan naman yung ating pag-asa na tayo ay mabuhay na masaya, okay, malusog, at higit sa lahat, kapaki-pakinabang. Hindi lang po dapat humaba ang buhay, kinakailangan po yung buhay na yon ay masaya at saka higit sa lahat, tawag natin diyan sa Ingles ay fruitful, no? Ibig sabihin mabunga. Ibig sabihin maging maayos, no, ang ating kalagayan sa ating Diyos at sa ating kapwa. At gayon din sa ating sarili. So, diyan lang po kayo, magbabalik ang simula. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Words are so easily spoken. Prayer without faith is like a boat without an oar. Have faith when you speak to the Master. That's all He asks you for. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Nagbabalik po ang programang Simula. Ako po si Doc Rome at tayo ay dumako na sa ating prayer request. Ito po ang ating bahagi ng Senior Faith. At dito po ay patuloy nating tinatanggap ang napakaraming kahilingan. At ngayong araw na ito ay nais kong banggitin ang ilan sa kanila sa ating panalangin.
tandaan po natin, katulad ng ating awit, no, na ating napakinggan, prayer is the key to heaven. Ang pananalangin daw ay susi yun para mabuksan yung langit. No, kung tayo nananalangin, ang panalangin natin ay magbubukas yun. Pero, sabi ron, prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Ang talaga po namang nag-aalis ng kandado, pinakapinto naman dahil talaga susi niya sa ano, pero para talaga ma-unlock o talagang mabuksan ay kinakailangan ng pananampalataya. Kaya po dito ay ating in-emphasize ang kahalagahan ng faith po. Pag tayo nanalangin, dapat po ay tanggapin po natin na tayo ay sasagutin at tutulungan ng ating Panginoon. Sabi nga everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Romans 10:13. Kaya pag tayo tumatawag sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay maliligtas. Ibig sabihin, anuman ang ating magiging anuman ang ating kalagayan o kahirapan ay pag tayo nanalangin sa Panginoon, tayo maliligtas. At dito po, marahil ay, gusto ko na rin isa-isahin din ito. Ang mga prayer requests na dumating sa atin, maaari po kayong nais kong banggitin uli. Ang ating numero na maaari nyo pong tawagin sa ating mga prayer request ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At isa pang numero ay 0918-944-7891. Ulitin ko, 0918-944-7891. Hihintayin po namin ang inyong mga kahilingan. At ngayon po ay nais kong banggitin ang ating mga prayer request ngayon na dumating, no? Mula kay Annalyn Pines. Okay, si Annalyn Pines ay hinihiling niya na idalangin natin si Marshally Payaw at Nald Surigao na ngayon po ay may karamdaman. Sila po ay nilalagnat daw. So, ganin din po ay dalangin din natin pala to si Pearl Pines. Okay, ang kanyang kahilingan naman ay makapasa sa major exam at interview kung ano man ng kanyang inaplayan. Okay, sana ipagpalain ka ng Panginoon. May kahilingan pa rito sa pananalangin na galing kay Gerson Jimenez. Idalangin po ninyo ang aking ina na may dinaramdam sa kanyang tuhod. Opo, so pagpalain po kayo ng Panginoon, huwag po kayo mag-alala. At alagaan po ninyo at tandaan nyo, kailangan na ng ating katawan yung mga antioxidants na yan para panlaban natin sa mga sakit, no, sa kalamnan. Pasita Filomeno Ramirez, ito ay hinihiling niya para kay Brother Nelson Ganyola na nakakonfine ngayon sa hospital. Ganon din si Nelson Ganyola, sabi niya ay dalangin niyo ang hipag ko at pamangking ko na si Honita Ganyola at Levi Ganyola. Palagay ko ito ay meron silang liver transplant, no? Liver operation. Kaya ipanalangin po natin, no? Isama po ninyo sa inyong mga dalangin ang ating mga kasamahan at mga kapatid. Si Nida Baltasar, nabanggit na niya ito no nakaraan, si Nadly Nicolas, okay? Bone marrow transplant daw po. At isama na rin daw yung kanyang tinuturuan o sa pag-aaral ng Biblia. Total healing for Madel Decano and Samuel Patalinhog. Okay. Lahat po sila may karamdaman, ano? Talagang ngayon po ay usong-uso kaya napakahalaga po na tayo ay kumain ng wasto, no? Kasi po ay malaki po ang magiging bahagi niyan sa ating sa ating pangangatawan. Ngayon po ay meron po tayo mga nais na isama sa ating dalangin, si Waylin Lorenzo who will undergo chemotherapy. Ayan po, si Waylin Lorenzo. Huwag po kayo mag-alala. Mabuti po ang Panginoon. May biyaya, punong-puno ng
biyaya ating Panginoon. Si Gemaline Molina na merong breast cancer stage 1. Idalangin din natin ang aking mga kaibigan dito sa Morning View Subdivision, okay? Si Edna Rosales na may karamdaman, si Nida Rasonabe may influenza, si Nanette Del Rosario na mababa daw ang low in sodium na nakadextrose. May awa po ang Panginoon. Sister Areli Taguba, okay? Low blood. Si Ma'am Aurora Cabios na merong ubo at sipon. At si JC Taguba rin na meron ding ubo. At marami pa pong iba. Kaya wag po tayo mag-alala. May pag-asa tayo sapagkat alam natin ang mabuting manggagamot ay ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama na mapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin ang inyong dakilang pangalan. Ikaw ang may-ari ng aming mga buhay. Kaya punong-puno kami ng pag-asa at pananampalataya na hindi nyo kami pababayaan. At alam namin na may mga panukala kayo sa bawat isa sa amin. Narito po, nabanggit namin ang mga pangalan ng mga humihiling ng inyong kagalingan. At ang iba ay humihiling na subaybayan sila sa kanilang mga gawain. Panginoon, alam namin na ang bawat isa sa amin habang kami nabubuhay sa sanlibutan ito ay punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng karamdaman. At alam namin din na dahilan sa kalagayang yan, kung kami magiging tapat at lalapit sa inyo, kayo rin ay tapat na kami tatanggapin at patatawarin kung ano man ang aming mga pagkukulang. Panginoon, narito ang mga pangalan na aking binanggit. Alam niyo po ang kanilang mga kalagayan. Tulungan sila. Bigyan sila ng kalakasan. Higit sa lahat, na magkaroon ng higit pang pananampalataya at higit pang pag-asa na nagmumula sa inyo. Tulungan din ang kanilang mga mahal sa buhay. Alam din namin, Ama, na silang lahat ay nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng suliranin dahilan sa kanilang mga mahal sa buhay. Sama-sama niyo kami, Panginoon, na pagpalain at kami ay nananampalataya at nanghahawak sa inyong pangako sa amin na kahit kailan ay hindi niyo kami pababayaan. Tulungan ang mga manggagamot na titingin na tutulong upang sila'y gamutin. Tulungan din ang mga gamot na gagamitin. Tulungan din ang mga tao na mag-a-assist sa kanila. Panginoon, wala na kaming ibang pag-asa sapagkat alam namin na ikaw lamang ang aming hantungan at ikaw lamang ang aming kaligtasan. Kaya umaasa kami, Ama, at nananampalataya at na aming tinatanggap ang lahat ng inyong pangako sa amin. Patawarin kami sa pagkakasalang nagawa. Ang lahat ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Be a light, be a star, be a candle in the dark. You can shine like a city on a hill. Give your hand, give your heart, give the very best you are. Be the salt of the earth if you will. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be a light.
Always seek to be meek, don't get angry or upset. Never swear or call anyone a fool. Just forgive and forget, for nobody's perfect yet. Never judge other folks, it's not cool. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be a light. Jesus taught us to love and give, for that's the happiest way to live. Have some faith when you pray in the quiet of your room, for He knows what you need before you ask. And in all that you do, try to live the golden rule. Every good thing you choose to do will last. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and also bright when you choose to be a light. Naibigan niyo pa ang ating programa sa araw na ito. Nais po namin marinig ang inyong saloobin at komento. Maaari din po kayong magpadala na inyong mga kahilingan, kwento, at mga prayer requests. At pati jokes, alam natin na gagawin nating regular ang ating senior humor. Ipadala po sa mga telephone numbers 0917-174277. Di maganda yung pagkasabi ko. Maaari po kayong, okay, take 3. Maaari po kayong mag-text o tumawag sa 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Uulitin ko po, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Ako po si Doc Rome ng AWR 89.1 FM at ito ang programang Simula. At nais ko pong pasalamatan ang ilang mga kaibigan na naging bahagi na ating programa. Si Pastor Nerio Carranza na Station Manager ng AWR, gayon din si Andy Joaquin, ang technical staff, ang aking administrative assistant Irene Asidao, ang ating supporters Sam and Rina Barrios from Illinois, USA, at higit sa lahat ng nakiisa sa ating programa na tumulong at kayo ang pinakamahalaga. Kaya po tandaan natin na mayaman ang biyaya ng at kaawaan ng ating Panginoon. Araw-araw ay mayroon tayong pag-asa at may bago tayong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli.